So dahil napupuno ng phone storage ko, kahit tinatamad pa, hindi ko na talaga mag-upload besh. Part 2 na kasi apparently hindi kasya sa isang video ang kabaliwan ng biyahe ko. After a long trip, eto na nga, finally nakarating din ako sa hotel. Nag-book ako sa Savoy Hotel malapit lang sa NAIA Terminal 3 kasi guess what? Bukas lilipad na naman ako pa Bicol. Literal na airport to airport lifestyle tayo mga person. Finally, nakapasok na ako sa kwarto. Mandatory mirror pose, acting fresh kahit hindi naman. By the way, twin bed yung binuko. Bakit? Because I invited a very special person to stay overnight. Alam niyo naman, bawal mag-solo lalo na pag may multo. Char! Meet Ate Maribeth or Ate Betchay, ang taong kapag sinabi niyang OTW na, alam mong hindi pa nakaligo. Usapan namin 5 PM para makagala pa sa gabi. Reality, mag-aantay ka hanggang forever. So ayun, I decided to order food and eat alone sa room. Mang inasal muna kasi na-miss ko talaga to. After kumain, naligo na ako, humilata at naghintay sa babaeng laging may sariling time zone. Nagising ako past 11 PM na. Yes, ganun siya ka-late. At naligaw pa siya kung anong room yung binubuksan niya. So eto na, kwentuhan na kami pero sobrang pagod ko. Gusto ko lang masiguro kung si Ate Beth pa talaga kausap ko o multo na, kaya binuksan ko yung ilaw. Ayan na, kwentuhan hanggang halos 2 AM tapos biglang naalala namin may breakfast pala kami bukas. So the next morning, gumising ang mga person para kumain. So quick pause sa entrance, magaang mata sa puyat sa chismis pero laban para sa Pinoy Hindi ko breakfast. ma-zoom kasi O diba, siya lang yung may magandang kuha sa amin. 5,590.87 pesos nga pala ang binayad ko kasama na ang breakfast for 2. So pagpasok sa buffet area, parang napunta kami sa mini fiesta. Pandesal, longganisa, rice, fruits, eggs, taho, siomay at madami pang iba. Sarap! ha? Paano yung slide? Diba, takaw namin. So, sumumay na naman kami. Kain lang maarte. Arte, sarap siyang palit. As usual, kain in between chika ang peg namin. Buti di kami nabilaukan. After breakfast, back to the room for more daldalan. Ganun talaga pag reunion ng dalawang pagod sa buhay. Then, check-out time. Nauna dumating yung grab ni Ate Beth. Thank you, Ate Betchay, sa pagsama sa akin kagabi. At least may kadaldalan ako at hindi ako lonely. So fast forward, nasa airport na ulit ako, ready for the final leg of this journey. Pa Bicol na tayo at masisilayan ko na ang baby Jacob ko. Bye!